Alright, amen and amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At we thank the Lord sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim po, Kinubaan, Negros Occidental. And we are live dito po sa Shepherds Independent Bible Baptist Church, Sipalay page. At isang opportunity mga kapatid na may pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa Biblical Trinitarianism. Still, nandito po tayo sa ating topic, 7 approaches in understanding the Biblical Trinitarianism. And we are on the third lesson. Pangatlong lesson na po tayo. At mag-uumpisa po tayo ngayong hapon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. May the Lord bless us as we have this live broadcast. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, kayo po ang may-ari ng aming buhay. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa trono ng inyong biyaya. At sa hapon na ito, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng programa ng Shepherds Independent Bible Baptist Church Sipalay, at pinili ho namin na magkaroon ng time upang mag-live sa page na ito at magpatuloy po sa third lesson nitong Biblical Trinitarianism. Dalangin ko po na pagpalain ninyo ang mga manunood at mga taga-subaybay. Bless us with your Holy Spirit this afternoon in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat mga kapatid sa pagpapala ng Panginoon na tayo po ay muli na namang makapakinig ng kanyang salita. Now, nandito po tayo sa pangatlong lesson, the 7 approaches on understanding the doctrine of Biblical Trinitarianism. At ang lesson po na ito is the unity of God. At mamaya po sa last part ng live natin ay meron ho tayong katanungan na sasagutin. Alright, salamat po sa nag-send ng kanilang tanong at nawa ito pong sagot mamaya ay makatulong po sa inyo. 1 John 5:7 ang atin pong unang babasahin. Ayon po sa salita ng Panginoon, "For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. In these 3 are one." Verse number 8. "And there are 3 that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. In these 3 agree in one." So napakalinaw mga kapatid na sinabi po, these 3 are one, according to verse 7. So tinutukoy po rito, ang pinag-uusapan ay ang Father. So ano yung Father? Ang Father po ay ang God the Father. Diyos po ang pinag-uusapan rito. The Word. Sino po itong the Word? Ayon sa John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us," according to verse 14. "And we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of God." So tumutukoy po itong the Word sa Panginoong Hesukristo, na siyang God the Son. At ang pangatlo ay ang banal na Espiritu, the Holy Ghost. At ang tatlo rawng ito, plural po ito, 1, Father, 2, the Word, 3, the Holy Ghost. More than one, plural po ang pinag-uusapan. These 3 are one. So itong tatlong ito ay one. Ano po ang ibig sabihin ng one? According to verse number 8, "And there are 3 that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. And these 3 agree in one." So ang ibig sabihin ng one dito po sa ating binasa ay agreement, concord, or unity. So ganun po kalinaw ang salita ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin ng verse 7 na dahil nandyan yung one, hindi po ibig sabihin yan is
individuality or number. Hindi po. Unity po ang pinag-uusapan, agreement. Okay? The unity of God. Umpisaan po natin dito po sa controversial na statement na makikita po sa John chapter 10 verse 28 to 30. Kaya ang pagkasabi po roon yung phrase na I and my Father are one. Okay, buksan po natin mga kapatid ang John chapter 10 verse 28 to 30. Sabi po ng Biblia, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang nagsasalita po ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa verse 29, my Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ito na po ang verse number 30, I and my Father are one. Isa po itong kontrobersyal na phrase na ito raw ay nagpapatunay na si Jesus at ang Ama ay iisa, na ang ibig sabihin raw ay si Jesus, siya rin yung Ama, ang Ama, siya rin si Jesus. Tingnan po natin kung ano po ang pagkabanggit. Gusto ko pong inyong pansinin ang pagkabanggit ng Panginoong Hesukristo. Wala ho sa verse na nagsasabi na siya ang Ama. Ang sabi po niya, I and my Father are one. Nandoon ulit, kaibigan, kapatid, kapananampalataya at kamanggagawa, ang word na are. Ang ibig sabihin po niyan ay ang pinag-uusapan na subject ay plural. The Bible itself explains that we are not talking about a singular subject on this verse, kundi plural po. So anong ibig sabihin ng one? Alam naman natin na meron pong tatlong meaning ng word na one, biblical meaning. Una is yung tinatawag na quantity. Okay? Yung pagbibilang, number one. Pangalawa is yung quality, number one above all. Pangatlo is yung unity, mga kapatid. So dito po sa verse na ito, ang tinutukoy po na one ay hindi po quantity, dahil ang subject po ay plural. I, si Jesus Christ. Pangalawa is yung Father, na sila raw ay one. Ibig sabihin, they are united, mga kapatid. Okay? According to verse 38, if I do, though ye believe not me, I believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me, and I in Him. Okay, ito pa po yung isa pang ginagamit nila, na yung Ama ay nasa kay Jesus Christ at si Jesus Christ ay nasa Ama. Kaya raw, ang ibig sabihin, ang Ama siya rin si Jesus siya rin yung Ama. Now let me explain to you this verse, mga kapatid, upang lalo hong maging maliwanag ang ating pagkaunawa. Ano po? Doon po sa verse number 30, maliwanag na plural po ang pinag-uusapan. Pagdating sa verse 38, sinabi na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Now, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito na ang Ama, siya rin si Jesus, siya rin yung Ama? Tingnan po natin sa Bible. Huwag po tayo gagawa ng sarili nating komento at interpretation according sa verse, kasi magkakamali ho tayo. So tingnan po natin ang John 14 verse 11. Okay, John 14 verse 11, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Verse 12, verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the work shall I do, the work that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ayan, mga kapatid, nandyan po yung my Father in me and I in the Father po. Pero tingnan yung verse 12, iba ay tumutukoy at nagsasabi na si Jesus Christ siya na rin yung Ama, o yung Ama siya na rin si Jesus Christ. Tingnan po ninyo
verse number, sa last verse, sabi po niya, because I go unto my Father. 13, and whatsoever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ayan po. Maliwanag na inyong pagmamasdan at aaralin doon mismo sa mga verses na magkahiwalay ang kanilang personality. Iba po ang Ama, iba din po si Jesus Christ. So ibig sabihin po talaga nito, they are separated or separated po ang kanilang person. Okay, so ano ang ibig sabihin na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Isa pa pong verse. So napakahalaga po na yung mga verses na ating binuksan ay wag ninyong ipagsasawalang bahala, ano po. Tingnan po ninyo itong mga verses na ito. Ano ba talaga ang pinakaibig sabihin? Of course, Bible po ang ating gagamitin. Sabi niya sa verse 11, I am reading John 17 verse 11, and I know, and now I am no more in the world, but these are in the world, that I come to thee, Holy Father. Give through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Ayun, ano po? Napakaliwanag, sabi dyan. Siya po ay pupunta na sa Father. Upang ano? Upang sila ay magiging one. Nandyan na naman yung word na are at ginamit yung we. So ang pinag-uusapan mga kapatid ay hindi po singular. Kasi hindi mo na kailangan ng unity kung ikaw lang nag-iisa. You don't need unity if you are alone. Hindi mo na kailangan. So sinasabi ba nito na ang Ama ay si Jesus at si Jesus yung Ama? Hindi po. Kasi makikita mo sa verse 11 yung pronoun na we. At makikita mo naman yung connector, conjunction na are, na pawang bumabanggit sa plural subject. Okay? Isa pa pong verse 21 ng John 17. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Andyan ulit yung us. That the world may believe that thou hast sent me. Yun pala ang ibig sabihin ng I and my Father, in the Father in me. Ang ibig sabihin po nun na si Jesus Christ ay isinugo ng Ama. Yun po ang ibig sabihin nun according to the Bible. John 17:21. Kaibigan, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na out of context yan. Kasi we are reading the same chapter, lumaktaw lang tayo ng konti sa verse, yun po ang pinakaibig sabihin ng I and my Father in me. Na siya ay sinugo ng Ama. Kung isinugo siya ng Ama, ibig sabihin, they are united. Hindi niya kinakalaban ng Ama at ang Ama ay hindi rin kumakalaban sa kanya. Hindi siya ang Ama at ang Ama ay hindi rin siya. 22. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Napakaliwanag po. Na noon pa man, ang God the Father ay nag-glorify na sa God the Son. Kaya pantay ho sila. Gino-glorify ni Jesus Christ yung Father, gino-glorify naman ng Father si Jesus Christ ay ang banal na Espiritu. Huwag mong iiwan yon. Kasi kapag binlaspheme mo yon, sabi ng Bible, hindi ka mapapatawad dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Pwede kung hindi ka mapapatawad, wala kang kaligtasan kung i-deny mo yung Holy Ghost. So napakaliwanag kapatid, kaibigan, na yung I and my Father in me, ang ibig sabihin lang po nun is unity, na si Jesus Christ ay isinugo ng Ama, they are united, they are one.
in unity. So hindi po yun ibig sabihin na siya na yung Ama at ang Ama ay siya na rin yun. Hindi ho. Isang halimbawa, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo, Christ in us, that Christ may dwell in your hearts by faith. At sabi naman ng Bible, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay ipinasok kay Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Ang tanong po, Christ in you and Christ. Ang tanong, ikaw ba ay naging Kristo? Nung pumasok si Kristo sa'yo, at ikaw ay pumasok naman kay Kristo by faith, naging Kristo ka ba? Ikaw pa rin yun. Ang ibig sabihin nun, you are being united with the person, with Jesus Christ. Naging Christian ka. Yun ang ibig sabihin. Naging united ka. Yung mind ni Christ ay nasa iyo na. Yung love ni Christ ay nasa iyo na. At ikaw naman ay inilagay sa spiritual body of Christ. Ganun po ang ibig sabihin. Kasi kung ibig sabihin na ikaw na rin si Jesus, dumami na si Jesus. Kung ganon. So ganun po ang analogy dyan, mga kapatid. So yung ibig sabihin ng I and my Father are one, according to John chapter 10 verse 28 to 30, verse 38, John chapter 10 verse 38, John 14 verse 11, John 17 verse 11, verse 21, verse 22. Ang pinaka-biblical meaning po nun, according to the verses that we have read, si Jesus Christ ay isinugo ng Ama. United po sila, nagkakaisa. Hindi sila singular, sa ulit po. Hindi sila singular, plural po. But they are one because of unity. Pangalawa po is yung tinatawag na one in action. Okay? Titingnan natin yung kanilang paggalaw, yung kanilang paggawa, pag-create, o ano ba yung ginagawa nila. So they are one in action. Look at Genesis 1:26. Balik ulit tayo. Yung lumalang, mga kaibigan, mga kapatid, ay plural. Dahil ito po ay Elohim. Sabi ng Bible, and God said, let us make man in our image. So mayroon pong unity doon. So hindi lang mag-isa, hindi nag-iisa ang lumalang sa tao. Kaya nga ang kinalabasan ng tao ay body, soul, in spirit. Kasi Trinity po ang lumalang. Ang tao po ay hindi Trinity. Ano ang tao? Ang tao ay tripart being. Tatlo ang bahagi ng isang tao. Okay? Body, soul, and spirit. Hindi ho Trinity ang tao. Ang tao po ay create ng Trinity. Okay? Hindi Trinity ang tao. Katulad ng sinasabi ng iba. Kasi magkakaroon ng tatlong ikaw kung Trinity. Okay? Genesis 3:22. Balikan po natin Old Testament. And the Lord God said, behold, man is became one of us. Ang nagsasalita po ay ang Jehovah Elohim. At sabi niya, man became one of us to know good and evil. And now let us put forth And now lest he put forth his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to tell the ground from whence he was taken. Kaya po pinaalis itong si Adan at saka si Eva kasi ayaw ng Diyos na kinain na nila yung tree of the knowledge no good and evil. So nagkasala sila. Ayaw ng Panginoon na sila po ay mabuhay ng walang hanggan na makasalanan. Gusto ng Panginoon na sila po ay mabuhay na walang kasalanan on the other side. Kaya pinalabas po sila sa Garden of Eden. Pero yung word na as, mga kapatid, ay napakalinaw. Yung Jehovah Elohim na ito ay plural. Okay? Plural po ang God na yan, na nagpalabas sa kanila sa Garden of Eden. Genesis 3:22. Genesis 11 verse 6 to 7, ito naman yung bumaba. When the time na ang mundo ay nagkaroon ng one language, they imagined to a tower, yun na tawag Tower of Babel. So yung mga kapatid ay plural.
verse 6. And the Lord said, Behold, the people is one. Ayan yung unity ng people na marami. Maraming tao pero sila ay one. Kaya hindi nga ginamit ang R na connector, S po yung ginamit. They have one language and they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Ayan na po yung sinabi ng Lord na Jehovah sa verse 6. Verse 7, Go to, let us go down and confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. So, kung plural yung bumaba, sino yung bumaba? James 1:17, yung ama ay wala pong shadow of turning. Kung hindi ho umalis at hindi gumalaw yung shadow, ang shadow po ay it is an image produced when life reflects. Yan po yung shadow. Kapag may ilaw at tinamaan ka ng ilaw, ang kalalabasan nun sa likod mo ay shadow. Sabi ng Bible, yung shadow daw ng Father ay hindi gumalaw, hindi umalis. Ibig sabihin, hindi po siya umalis sa kanyang throne, siya gumalaw. Pero yung bumaba po ay plural. Sino yung bumaba? Of course, God the Holy Ghost as si Jesus Christ. Bakit? Kasi sa creation, siya po ang bumaba. Genesis 1 verse 2, And the Spirit of God moved upon the face of the water. At kung sa tao naman, Job 33, ang nagbigay ng hininga sa tao ay ang God the Holy Spirit or God the Holy Ghost. Si Jesus Christ nasaan? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Kasama po siya doon sa creation. So, ang Father nasaan? Nasa third heaven, nasa throne niya. So, napakaliwanag mga kapatid, na yung one na yan ay action. Okay? Action po. United sila during creation at sila ay nag-create. Okay? During confounding the language, dalawa ang bumaba, isa po ang naiwan sa trono. Okay? These are the gods, these are the mighty gods according to 1 Samuel, according to 1 Samuel chapter 4 verse 8. Ito po yung gods na Elohim, kaso hindi po alam ng mga Palestine that this is Trinity, three in unity. So akala nila tritheist po ang God. So kaya nakalagay sa Bible na gods. Pero para sa mga Trinitarian po, tatlo po kasi yan, plural po yan, pero one din po yan because of unity. So sana po ay maliwanagan kayo sa mga verses na ito. So ito po yung nagtanong, Isaiah 6 verse 8, Who will go for us? Okay? Itong Lord na ito, na God, na Elohim. Okay? Yan din po yan. Yung pinakamalinaw na nandun silang tatlo is during the baptism of the Lord Jesus Christ sa River of Jordan, mga kapatid. At sabi niya sa verse 16 ng Matthew chapter 3 verse 16, And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. Take note, kapatid. Kung si Jesus Christ, siya rin yung Holy Spirit, at siya rin yung Ama, dapat yung Holy Spirit ay pumasok sa kanya. Pero hindi ho pumasok ang Holy Spirit during His baptism. Ang sabi po ng Bible, the Spirit of God, capital S with divinity, na tumutukoy sa banal na Espiritu, descending like a dove, enlightening upon Him. Okay, hindi ho pumasok. Nag-descend lang pababa sa kanya, at para bagang siya ay inilawan, siya ay parang kinidlatan. Ganun po ang ibig sabihin. Hindi ho pumasok sa kanya, na para bagang Holy Spirit possessed po siya. No, hindi po. And then ano naman ang ginawa ng Father, dahil nga hindi siya umaalis sa kanyang trono, James 1:17, nagsalita siya sa langit to approve na ang baptism ni John ay approve.
Kaya pag baptism mo ay baptist, approve ka. Approve ka ng God the Father, approve ka ni Jesus Christ, at approve ka ng banal na Espiritu. Kaya wag nyong masyadong maliitin ang mga baptist, mga kaibigan. And lo, the voice from heaven saying, "This is my beloved Son, of whom I am well pleased." Okay? So kung totoo nga na sinasabi ng iba na si Jesus siya rin yung Ama, ang Ama siya rin si Jesus, at siya rin yung Holy Spirit, ang Holy Ghost, aba, lumalabas mga kapatid na itong verse na ito ay isang malaking kasinungalingan. Lumalabas na niloloko tayo ng Panginoon, by which sinasabi ng Bible that He is a God that cannot lie. So tingnan po ninyo kung alin po ang pinakamalapit na pagkaunawa dito sa mga verses na ito. Kaya sana muli niyong buksan ang inyong puso't isipan, na baka panahon na po na aralin natin ulit itong mga verses na ito. So yun po ang nangyari sa baptism of the Lord Jesus Christ. And then we'll go to Matthew 28 verse 19 to 20. Ito po ay ang Great Commission. It is commissioned to the 11 disciples or apostles, kasi patay na po si Judas at this moment. At ang nagsasalita po rito ay ang Panginoong Hesukristo. Matthew 28 verse 18, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." Okay, the Father. Ano yung Father? God po yun. God the Father. And of the Son. Ano yung Son? God din po yun. God the Son. And of the Holy Ghost. Ano yung Holy Ghost? God din po. So plural po sila. Kaso lang, they are united in action. They are united in authority. They are united in their plans. Lahat-lahat po, sila po ay nagkakaunawaan. Kaya nga, kung ikaw ay Bible believer at hindi mo ito nauunawaan at hindi tayo magkakaunawaan, baka hindi ka Bible believer. Kasi yung talagang tunay na anak ng Diyos ay makakaunawa po talaga ng kanyang mga salita. Kaya magtaka ka, at kabahan ka kung hindi mo ito maunawaan. Baka wala pa ang banal na Espiritu sa iyo, at baka hindi ka paligtas, because the natural man receive not the things of the Spirit. Bakit hindi mo ito maintindihan? Baka kasi yung Holy Spirit ay wala pa sa iyo, kasi maling Jesus ang natanggap mo, maling Diyos ang sinasamba mo, at maling spirit ang nasa iyo. Baka spirit of error ang nasa iyo. Kaya pag-isipan nyo po yan. Last, one in glory and in honor. Malapit na po tayo magtapos. One in glory and in honor. Sa glory po, isa sila. When you glorify the Son, and you also glorify the Father. When you glorify the Father, you also glorify the Son, and even the Holy Spirit. Pag Trinitarian ka, kasi alam mo yun pag sinabing God, nasa isip mo na kaagad, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Kasi nga, Trinitarian ka. Okay? John 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, isa, whom the Father will send, dalawa, in my name, Jesus Christ, tatlo, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Napo ninyo, hindi maipapadala ang Holy Spirit or ang Holy Ghost na siyang comforter when Jesus Christ will ascend, kung hindi i-approve ni Jesus Christ, hindi ipapadala ng God the Father. Tingnan nyo yung unity nila,
So yung Holy Spirit, yung comforter na ang Holy Ghost or Holy Spirit, galing yan doon sa Father. Pero hindi siya ipapadala ng Father kung hindi aprobado ni Jesus Christ. Kita nyo na? Hindi ho sila nag-aaway. Kaya wag nyo ho kaming sasabihan, kaming mga Biblical Trinitarianism, wag nyong sasabihin na sa amin na mangiinsulto kahit sasabihin na hirap ka na nga na i-please at purihin yung nag-iisang tunay na Diyos. Dadagdagan mo pa. Ha? Alam nyo kung bakit nasasabi nyo po yan? Dahil hindi nyo alam yung generality of God. Yung baga pag sinabing God as Elohim, general term, ang ibig sabihin itong God na ito ay God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Singular in form but plural in meaning. Sa ulitin po. Kaya kami hindi namin kinakanta yung two gods be the glory. Kasi pag kinanta namin to God be the glory, yung gino-glorify namin ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost na doon sa kinakanta namin. At nagkakaintindihan po kaming mga Biblical Trinitarianism. Now ngayon, kung hindi nyo po kami maintindihan, ewan ko po kung bakit hindi nyo maintindihan. Eh napakaliwanag naman sa Bible na yung one ay unity. Kasi number po yon ay tatlo po ang subject. Plural po ang subject. Kaya sana wag nyong puputulin yung panunood nyo. Kung manunood man kayo, kung talagang sinasabi nyo na tama yung paniniwala nyo, subukan nyong manood. Subukan nyong isulat yung mga verses at kayo na mismo gamit yung King James Bible nyo. This country is a free country. Basahin nyo mismo. Wag po kayong dadalang ng dada na para bagang lahat ng sasabihin nyo ay tama. Eh wala naman sa verse. Maawa naman kayo sa sarili nyo. At maawa po kayo sa kaluluwa nyo. Baka maging huli na po ang lahat kung magmamayabang pa kayo. Alright, balik po tayo sa ating pag-aaral. Acts chapter 10 verse 38. Tingnan po ninyo, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Ulitin ko po. How God, sino po yung God na yan? Of course, yan po yung God the Father. Inanoint niya si Jesus Christ. Sino yung si Jesus? Yan yung God the Son. Ano yung inanoint niya? With the Holy Ghost. Kita po ninyo. Unity ulit. Unity po ulit. Inanoint ng God the Father si Jesus Christ para po magawa niya lahat ng kanyang gagawin at lahat ng authority ng God the Father and God the Holy Ghost ay nasa kanya. Tingnan po ninyo, and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Sino yung kasama ni Jesus? Na God. Sino yung God na nasa taas? Ang Father. Paano naging kasama ni Jesus ang Father? Kasi kasama niya ang Holy Ghost. Kung aaralin nyo po yan, napakaganda po ng verse na yan. Okay. Acts chapter 2 verse 32. This Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Okay? So sino po ang reason kung bakit nabuhay maguli ang Panginoong Jesucristo? Of course, ang God the Father. Ang reason kung bakit na-resurrect po ang God the Son. United nga po kasi sila. They have one purpose. They have one glory. At sila po ay nagkakaisa. Romans 8:11. Malapit na po tayo magtapos. But if the spirit of him that raised up Jesus, sino yan? Yan ang God the Father, from the dead, dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit that dwelleth
in you. Tatlo rin ulit ito, mga kapatid. Kung yung Spirit daw ng Diyos na reason kung bakit si Jesus Christ ay nabuhay maguli ay nasa iyo, siya na nag-raise up kay Jesus Christ from the dead, siya rin ang magre-raise ng iyong mortal body, ang gagamitin niya na gagawa ng trabahong ito ay ang Spirit with divinity, the Holy Ghost. Napakalinaw, ano po? Napakalinaw. Kaya wag mong sasabihin na ito po ay unbiblical. Kasi kanina pa po ako nagbabasa lang ng mga verses. Basahin po natin ulit itong mga verses na ito at aralin po natin ulit. Ito po ay mangyayari sa rapture. Okay? Kapag sinabi na ng Father, Son, go get your children. Okay? Alam niyo mangyayari. Ephesians 4:30, aakyat na ang banal na Espiritu. Kasi ang kanyang seal sa mga ligtas ay hanggang day of redemption. Doon sa pag-akyat niya, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Siya po pala yung dahilan kung bakit mare-resurrect yung body natin into incorruptible. Sinong may utos? Ang Father. Sino ang susundo sa atin? Si Jesus Christ. Isa lang po ang bababa. Aakyat ang banal na Espiritu, bababa si Jesus Christ. Matatakil natin yan sa actuality of God. Kaya wag ho kayong mawawala sa susunod na mga lessons natin. But for now, mga kapatid, gusto ko lang po na makita ninyo that these three deities, three persons, personality, three God, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, united po sila. United sila. Kaya Elohim, united, plural, but one, because of unity. 1 Peter chapter 1, verse 2 to 3. Malapit na po tayo magtapos. Elect according to the foreknowledge of God the Father, isa. Through the sanctification of the Spirit, dalawa. Unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you in peace be multiplied. Tatlo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sino yung God and Father of our Lord Jesus Christ? Yung God the Father. Sino yung Lord Jesus Christ? God the Son. Which according to His abundant mercy hath begotten us again into a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Lagi po na plural but one, because of unity. Kaya napakalinaw, the unity of God. Kung magkakaisa man po sila, hindi po sa person. Ulit po, kung magkakaisa po sila, hindi po sa person. Bakit hindi pwede sa person, Pastor? Kasi yung isang person, para matawag mo siyang person, mayroon siyang feeling, meron siyang intellect, meron siyang ability, at meron siyang free will. Yun ang person, it's either God, angel, or human. Ganun po ang ibig sabihin ng person. Bakit tinawag natin ang Holy Spirit ay hindi lang kapangyarihan? Siya ay isang person kasi pwede siyang i-grieve. Pwede po siyang masaktan. Pwede po siyang magmahal. Kaya person siya. So wala pong person na pwede mong i-combine except unity ang gagamitin mo. Hindi ho element ang Father. Hindi element ang God the Son. Hindi ho element ang God the Holy Ghost. Na kapag sinama mo yung tatlo, parang voltage tree, pag sinama mo na silang tatlo, parang itlog, magiging God. Hindi po. Hindi sila element. Sila po ay deity. Sila po ay God. Sila po ay magkakaibang person. Kaya kung gusto mo maging one sila, gamitin mo yung unity. Sa ulitin ko po, hindi mo na kailangan ng unity kung ikaw lang mag-isa. Okay? Hindi mo na kailangan ng unity kung ikaw lang mag-isa.
Pero kapag more than one, kailangan po ng unity. So, the unity of God. Sana po ay makatulong yan sa inyo. Bago tayo magtapos, I would like to answer one of the questions na tinanong po sa atin ng ating kapatid. Basahin ko po ang kanyang question. Itago lang natin ang pangalan. Pero maraming salamat sa question. Ang tanong, sabi niya, ang tanong ko po dito, the Pharisee and the Sadducees who are experts in Hebrew and Greek, they must know Elohim, means plural in meaning. So why it is that the whole Old Testament only speaks of one true God? Deuteronomy 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ano po ang paliwanag niya? Ano po ang paliwanag nyo dito? Okay? So kung ang scribe and Pharisee ay magaling sila sa law, okay, ibig sabihin magaling sila sa grammar. In fact, si Apostle Paul ay isang Pharisee at sabi niya, the most pinaka-istriktong sikta sa kanilang panahon. Si Paul naman ang pinakamagaling na Pharisee at pinaka-faithful. Doon pa lang magkakaroon ka na ng view, kaibigan, na ang mga Pharisee ay unsaved. Kasi kung ang pinaka-faithful na Pharisee na si Apostle Paul ay unsaved, alangan naman ang kahoy, ang mangga ay magbunga ng santol. So doon pa lang magtaka ka na. In the New Testament, mga kapatid, wala kang makikita sa Bible na ang Sadducee and Pharisee elders ay sumasang-ayon kay Jesus Christ. In fact, sila pa nga ang dahilan kung bakit ipinako si Jesus Christ. Kasi ayaw nilang maniwala sa turo ni Jesus Christ na kung Diyos ang Ama, ako rin ay Diyos. Ako ay isinugo ng Ama. Alam niyo ba kung sino ang nagpapako kay Jesus Christ? Mga Pharisee. Okay? Kasi nga ang kanilang reliyon ay Judaism. They believe in one God the Father. Kaya ayaw nilang maniwala kay Jesus Christ. Basa po tayo ng talata. Matthew chapter 20 verse 18. Isa lang ho ito sa napakaraming verses. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. Ayan po. Matthew 21:15. And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, saying, Hosanna, the Son of David, they sore displeased. Hindi sila po hindi talaga sila magkaunawaan. Kasi nga ayaw po talagang paniwalaan ng mga Pharisee, Sadducee na nagsasabing magaling sa Word of God, sa grammar at sa law. Ayaw nilang paniwalaan si Jesus Christ. Bakit ayaw nilang paniwalaan si Jesus Christ? Kasi nga ang paniniwala nila, one God lang, yung Father lang. Hindi nga kasi nila pinaniniwalaan yung Elohim. Hindi nila pinaniniwalaan yung sino ba yung God na nag-utos sa iyo? Sabi ni Moses. Ano po ang sasabihin ko sa kanila? Sabi mo sa kanila, I am hath sent thee. Yung God na nag-send sa kanya ay si I am. Sino yung si I am na yan? Yan yung si I am the way, I am the door, I am the light, I am the bread of life, I am the... Si Jesus Christ po ang tinutukoy. Kaya nga galit na galit sila nung sinabi ni Jesus Christ, don't you know that your father Abraham rejoiced to see my days? Kaya, kaibigan, sana masagot yung tanong mo. Huwag kang umasa sa scribe and Pharisee, elders. Hanggang ngayon, huwag kang umasa sa kanila. Kung ano man ang sasabihin na sa internet, huwag kang umasa. Dahil in the gospel, hindi ho talaga sila naniniwala. In fact, until now, they are waiting for the Messiah. They are waiting for the Messiah. Kaya sino ang darating para sa kanila? Daniel. Hindi nila tinanggap yung dumating
na isinugo ng Ama, ng God the Father. Kaya ang darating, ang kanyang dala, He will come in His own name, that is the Antichrist. Kaya, delikado po. Delikado po. So bakit kahit alam ng mga Pariseo, ng Pharisee itong law, bakit hindi nila nakita yung Elohim? Kasi nga, kahit naman yung mga kaibigan natin na nakakaalam ng plurality of God na Elohim, dahil nga sa kanilang katigasan ng kanilang puso at sa pride nila at saka sa kung ano pa ang bumabagabag sa mga puso't isipan nila, ba't di nila matanggap na yung talagang meaning po ng Biblical Trinity ay ganito: 3 in unity. Ganun lang kasimple. 3 are 1. Ganun po yun. 3 are 1. Tatlo na nagkakaisa. Ganun kasimple. Elohim, 3 siya. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Pero 1 siya because of unity. Kaya Trinity. Okay? Baka kasi yung ini-explain ng ibang mga kakilala natin, they are telling us na kami Trinitarian kami, pero yung talagang explanation nila, monotheism, isa lang talaga yung nasa isip nila. Kaya hindi po nagkamali ang Bible, ano po? Ang nagkamali lang yung mga utak ng mga nag-aaral ng Bible. Kaya sana maawa ka sa sarili mo, ano po? This is not a broadcast na upang ipagmayabang kung ano yung mayroon tayo, na kasi nasa salita rin naman ng Panginoon po ito. Pero kasi kami, concerned na lang po kami sa talagang napakaraming tao ngayon. Of course, wag ho kayong makalimot sa prophecy that in the last days perilous time shall come. Ganito po ang mangyayari. Hindi po darating ang rapture except there shall be a falling away first. Merong they love lies more than the truth. Kaya kapag lumabas ka na, ang iyong teaching ay lumabas na sa Bible, hindi ka na maniniwala sa Bible kasi